So tapos bilang natin ka, iipo. So ako sa panawang, no? At tinubog ayos sa itong mga pangalan. Suliko, Vega, Taraga, Torquido, kagaya pagkakaginan ng Orcha, Yates, Gubaton, Pagsanay, Tagakay. Paglingon ka sa inyong mga pangalan. Yung para dili ka magtagnatan ako kung sa musa. Yes, Sarata. Kung Pagsanay. Excuse me, ma'am. Dili ko na ako ma-edit akong name, ma'am. Ha? Dili na ako Ma'am, saan ma-edit akong pag-edit sa name rin po, po. ma'am? Edit na kasi mga Upload, ma'am. Dili na mo ma-edit, ma'am. Kailangan po mga other students. Talagang sila ng 10 days para mag-start. Nanay gitubag si Reliot. In 6 minutes. Tracker attendance. Okay. 5 minutes na lang. Pag-ayos sa inyong mga pangalan. Pag-date lang, pag-check sa attendance later. I-change niyo daan sa Google bago mo magsunod sa Meet guys. From session 3. Ako i-share attendance 5 minutes before mag-enter class.
3 minutes para magsugod akong discuss. Again, dahil ko tarong sa inyong pangalan. Isa ato ang instruction ha. Dahil ko ang instruction pangalan. Ayaw, dili ko mo dapat ang yung style, dahil kong pangalan. Okay, pero magani sa uban, so mga sa akin. Sundan yung instruction i-review. Napatupod mo. Yes, Ariel. Okay, it's 4:09, almost 4:10, so we will start our discussion while admitting students na wala nag-follow sa katuwang instruction. No? Wala na po sa inyong life. Sa ako, kung sa pulitan na instruction, yung pastor, ito na lang nagpapuan sa mga points. Kung the law of seals was, this discussion was created by Group 1 of Section 3G. No? So, we thank you kayo sa Group Section 3G for preparing the PowerPoint presentation as well as the summary that I provided last night. So, karon, mag-wait. Ganyan po pa mga tinutulong ng questions. Okay. Now, ang class kasi is regulatory and legal issues in business. May wala ka do first meeting, ako may siya issue. Ako ang taga-public office, yun na attorney sa Pagkano. So, ako ang nag-review sa inyo, isa ko sa mga nag-review sa inyo, emancipation, kung paano ako OJT. Nakapag-OJT na ba mong tanan? Wala. Nakapag-OJT na ba mong class? Wala. Online class. Pero online mo nangyayag sa kuha KCAS. So, okay. Thank you, Leparto, for opening your camera. Shout out kay Leparto. Open niya camera. Pero wala siya sa mo. Anyway, so get class as much as possible.
Wala lang talagang chika-chika, no? Atong i-discuss pa so, ang una, isip yung magyatag ako kasi is the law of sales. So, una is the chapter 1, which is the nature and form of contract. Klaro ba po, class? Klaro ba po? Thumbs up? O klaro? Thumbs up? O klaro? Dili ko po. Medyo choppy ka po, ma'am. Choppy? Choppy tayo, class. Wait lang ha. So na to. Choppy yapon o okay na? Choppy gyapon siya, ma'am. How about this one, class? Any much better? Same gyapon siya, ma'am. Sige ako. Pero, mabuo kasi niyo ako ang discussion. Choppy kaayo? Okay lang, sabi ni Magator. Thank you, Magator. So, let's discuss na class. So, may contract of sale. And this one, where the seller binds himself to deliver a determinate thing and transfer its ownership to the buyer in exchange for a certain price in money or its equivalent. So na yung sale. Diba kasi, pagbalik yan. Diba? So, ang definition by law sa kontrata sa pagbaligya is ang seller ang nagbaligya, hibay niya yung kaugalingon. Inuobligar niya yung kaugalingon to deliver na maghapon o determinate thing. Okay? Specific na bagay and transfer its ownership. I-transfer niya ang panagtiya dito sa buyer, sa makapalit, in exchange of a certain price in money or instrument. In exchange sa bayad. Simple. Kailangan pag-shopping nato, pag-add to cart nato, okay? Pag-money nato sa mga baligya online. So that is a contract of sale. No? Ang seller, ang iyang obligation is i-deliver ang butang sa buyer, ang sanina sa buyer. Ang buyer, ang obligation niya is to pay the seller. Yes? Thumbs up ang mga naka-gets. Walay naka-gets. Thank you, Magator. Si Magator, very active. Paminaw lang mo klase, gusto nyo lang po, lang may pagkuha sa akong klase. Thank you, Magator. Okay, kada naman akong objective, no? Kaya ako ang pag-quiz na ko, nakaisip na ko in the future, pag-quiz ko sa inyo, quiz na lang po. Kaya para isa lang, and face-to-face. Pero next time na mag-focus at sa itong lesson, kay 2 hours lang ikabon. Pero next time, balik ko sa original schedule na ito class. Okay? Sorry kaayo kay balik-balik mo ko na yung class ako sa podcast class. Pero dili man daw pinakita ko na mas kitrabahati lang sa class. So ako na lang nag-adjust. Okay? Then, balik ang ginatag sa akong schedule. Then, dahil ko sa inyong schedule, so alam ko kasabot sa akong sundon. So, alam ko, ipag-adjust na lang sa mga students. Pero for this Sunday, particular Sunday, sa ako, or tagasa lang ko time, kaya medyo, kung nakapansin mo, nakabisita sa PAW last time, pagaw-pagaw si ma'am, bago lang na ayaw, hindi ko na ayaw sa ako ang senior class. Okay? Anyway, going back to our lesson ko. So, watch ako sale. Pag may sa item, okay, i-memorize na ninyo ang iyang definition. Simple lang, ang seller, ang obligation niya is i-deliver ang butang ang iyang ibaligyan sa buyer. Ang buyer, ang obligation niya is to magbayad dito sa seller. Okay, that is the contract of sale. Ang law na nag-govern, Ana, is ang Articles 1458 to 1637
Title 6 of Book 4, Obligations and Contracts, under the Civil Code of the Philippines. Kung gusto mag-law, familiarize na ninyo sa legal libro. Okay? Next. Characteristics of a contract of sale. So, ano yung mga characteristics niya? So, it is saan na characteristics? So, sa yung mga features, mga features ng contract of sale. Number 1, it is a nominate contract. What do you mean when we say nominate? So, when we say nominate contract, actually specific na name. Okay? So, it is a contract of sale. So, muna yung contract of sale. Actually, sariling pangalan. Alright? So, how about, di ba natin kung mga under sa kuala set sa obligations and contracts, natin mga nominate contract, di ba? So, mga walay pangalan. Pero transaction, pero may pangalan. Ito mga Google Best, Google Fascia, so, buto sila. Pero kaling sale, it is a nominate contract. Ibig sabihin, na-assign specific na pangalan. Number 2, it is a principal contract. So it can stand on its own and does not depend on any other contract to be effective. Principal, hindi siya accessory. It can stand on its own. Okay? Makikita na lang siya, wala siya na-depend na other contract. Principal contract siya, hindi siya accessory. Okay? Number 3, it is bilateral. The seller is obliged to transfer ownership and deliver the object of the contract, while the buyer is obliged to pay for the price or consideration. Hence, there is an implied power on the parties to rescind. So, sa ibig sabihin, it is a bilateral, ibig sabihin, kabutuhan ng mga partido na may mga obligasyon. Ang obligasyon sa seller, i-deliver ang item. I-deliver ang object. Ang obligation sa buyer, magbayad sa seller. Okay? Kung tagpila ang presyuhan. So, since it is a bilateral contract, kabutuhan, dapat mo'y mga power, no? Implied kabutuhan or karapatang power na mag-cancel. Okay? Dapat may karapatang power na i-cancel ang kontrata. Okay? In case one of the parties wala misunod sa anuang kontrata. Okay? Next. It is onerous. What's the onerous? Each party has to give a valuable consideration toward the contract. The seller has the obligation to deliver the thing in consideration of the price to be paid by the buyer, while the buyer has the obligation to pay the price in consideration of the thing to be delivered by the seller. It is onerous. So, ibig sabihin ang onerous, burdensome. Ibig sabihin, naatay pagkabuhato. It is naatay obligation, no? Naatay trabaho na buhato ay. Again, ribalik, ang seller, i-deliver ang item. Ang buyer, ang iyang obligation is magbayad. Okay? So, it is onerous. Naatay buhato. Naatay burden na obligasyon na buhato. It is commutative. It presupposes that a thing of equal value is exchanged for a certain price of equal value. So, yung sa ibig sabihin, ang imuhang item, no, na imuhang ibaligya, mabuti ang iyang karapatang presyo. No? So, mabuti ang iyang tama ang presyo. For example, kung iyang diamond na ibaligya, so, sapat lang siguro na 100,000 ang iyang presyohan. Diba? Pero kung fake diamond na, tama siguro na mga 500 na siya. Diba? So, muna ang niya, it is commutative. Okay? Next, a contract of sale is consensual. The contract is perfected from the time there is meeting of minds. Kung under siya, kung dati, kung sino balik-balik ang mga upon the object of the contract and the price. And from then on, the parties may reciprocally demand performance, subject to the provisions of the law governing the form of contracts. So, ang contract of sale is consensual. Ibig sabihin, the moment na nagsumit ka na
na palito ng item, no? The moment na nagsugod ka na palito ng item, nagstorya pa lang mo, di ayun ko nga, oy, kinsa gusto magpalit aning salina? Yan, nag-ingon kayo si Tokito. Mahin ma'am, mahin ako. So, kaya siya, consensual, so perfected na ang contract of sale. Nakuha na siya, nagbayad na mutwa. Si seller, nanadayon siya yung obligation to deliver the salina. Si Tolkido, nanadayon siya yung obligation to bayad the salina. Ana siya, contract of sale is consensual. Perfected upon or after or when there is meeting of minds. Okay, meeting of minds, right? Isa'y nakagets or mas pas na kaay si Ma? Okay lang? Thumbs up sa mga nakasabot. Very good. So, contract of sale is distinguished from other contracts. So, contract of sale, ikumpara nato sa donation. So, a contract of donation is a formal contract which is gratuitous and governed by law of donation. Ano pa ng gratuitous class? Gratuitous is free, kinata. Okay? So, a contract of donation is gihatag lang siya because of benevolence. Ako ang kaputan, ako ang kinasingkasi. No? Kaya lalukoy ko, so mag-donate ko. So, muna siya. So, may consideration. Hindi ka magbayad. Okay? Unlike sa sale, kailangan yung magbayad. So, again, ang contract of donation is gratuitous, out lang sa kinasingkasi, sa kagustuhan ng hindi mo na mag-donate. Well, ang contract of sale is onerous. Ibig sabihin, na kay obligation. Ang buyer, pag makadawag og item kay seller, nasa obligation na magbayad. Now, ang donor, kung maghatag kay donee ang tawag sa makadawag sa item niya, gikan kay donor, si donee, wala siyang obligation na magbayad kay donor. Kasi donation siya. Out of benevolence, kinasi-kasi ng paghatag. Alright? Next. So, sa naging contract of sale compared kay barter. Okay. In barter, the consideration is the giving of a thing, while in sale, it is the giving of money as payment. Both barter and sale are governed by the law of sales. So, ang barter kasi, thing to thing siya. Like for example, itong unang panahon sa mga Hapo, panahon sa mga Chinese, na nag-train ang Chinese nila, wala patay, ginatawag na ito, kanang gobyerno yun sa Pilipinas kay yung aning na structure. Ang mga Chinese, buhato din buhatag sila o item like tela. Then in exchange, ang mga Pinoy, mga katutubo ng mga Pinoy, buhatag o, for example, mais or banana. So that is barter, giving of a thing. While in sale, it is giving of money as payment. So sa sale, for example, ako, ibalikan ako ng Tolkido, buwain sa possibility of 500 pesos. So, wala sale. Okay? Pero both of them, kalino sila, may barter ka ng panahon. Ang barter, may tabo na lang na sa patagsilingan. Pero kung sa Shopee ka mo order, no? Kung sa Shopee ka mo order, hindi pwede nga, muhatag lang kaya, kag na lang ko niya akong ayos, mabalingkong ka ng salina, hindi pwede anak, mati yun yung ihatag. Kaya karoon, ang transaction na to, ang commercial transaction ka panahon is through money na, kuwan na. Okay? According to Article 1468, in the consideration of the contract consists partly in money and partly in another thing, the transaction shall be characterized by the manifest intention of the parties. So, class, ibukan lang ko ng basa ni Galing. Chapter 1 to 3. No? Kung ka po, nag-advance mo basa, especially ang group 1 sa 3G, ako po, nag-advance mo po basa. No? So, ang kaling barter, na may sometimes, no? Tayo mga nagpapakita mo na Tolkido, nakakay computer ang laptop din ha. Palito na po na yung laptop. Ang imong laptop daw kung yung Tolkido kay nasa mga 50,000. Pero makukuha lang mabuti kay 25,000. Pero nakoy guwang po sa ina. So, dagan nakoy guwang po sa ina. So, magbalik ko din mo
butang na to, 25,000 lang ang kwarta, tapos mabayad mo ito sa salina. So, di ba, so, di ba, mix na gini ba? Na-barter, kinaghatag ka o salina, yan na, nagbayad ko ito kwarta na nasa around 25,000 pesos. So, sa kali siya, ma'am, sa character na dito ang transaction. Is it sale or barter? So, according to Article 1468 class, if ang consideration sa contract is partly in money, katunga kay money, katunga kay day, the transaction shall be characterized by the manifest intention of the parties. So, sa mga intention sa mga parties, gusto nyo detornido ng kwarta, gusto nyo detornido ng kwarta, and di magiging sale siya, no? Magiging sale yung character niya, mas kinigs ang yata. Okay? In the long run, ibang manitornido ang salina, pagdaan ako'y mahatag na karapatan na money. So, kunyari, kung ana ang situation, so it will depend on the manifest intention, ibig sabihin, makita natin sa mga action, sa mga parties, kung sa yun ang character sa transaction. Understood? Gets or wala? Murang wala nakagets ang ako ang mga students. Hello? Si Magantor ng Diapon. As distinguished from contract for piece of work. So, Article 1467 differentiates between a contract of sale and a contract of a piece of work. Also, a contract for a piece of work does not fall under the statute of fraud. So, shortcut na sa section 3G, group 1. So, mali pasabot ani. For piece of work, for example, ano mo na? Contract of sale, i-distinguish, ano siyang i-differentiate ba? Ano siyang i-compare sa contract for piece of work? Ang contract of sale mag-good, ang style niya, okay, dinanggan siya. Okay? So, dinanggan siya. Like for example, magpinta ko og daghan ng mga salina. Ana. But contract for a piece of work, for example, ikasal na si Presidenta Cortorquido. Kasdo na siya. Magpatahigin siya og salina kay Mogon. Patahigin siya kay Mogon og salina. No? Then, kanang ang pagpatayin niya sa salina is according yun sa iyang lawas. So, 36, 24, 36. According yun sa iyang vital statistics. Okay? According sa iyang height. According sa iyang kalapad, sa iyang hips. No? So, ano siya? That is an example of a contract for a piece of work. Okay? It is specific. Isa lang, hindi po siya ditaghan. Para yun siya, ikontrata niyo siya, kay para tahian niyo siya kung salina, na para lang sa iya. Okay? For example, Heart Evangelista, muadto kay Michael Cinco para magpatahi o gaw, kay iyang sumudot sa Paris Fashion Week. No? So, that is a contract for a piece of work. No? Kay specific lang kay Heart Evangelista na salina. So, ang i-design ni Michael Cinco. Okay? I-compare sa contract of sale na mag-produce ka o daghan. So, muna siya ang difference niya. Okay? As distinguished from agency to sell, sa magiging agency to sell, Article 1466 provides that if a contract contains provisions that are characteristics of both a contract of sale and a contract of agency to sell, the essential clauses of the whole instrument shall be taken into consideration in determining whether it is a sale or an agency to sell. Ma'am, dili ko kasabot, ma'am. So, say pasabot, ana. Okay? Ang pasabot na class, kakita na mo, ana, isa may nakaato og mall din eh. Isa may nakasulod og mall. Isa may nakasulod og mall. Si Olivar, nakasunod na ba ni Paul si Olivar? Sa section si Olivar. Aldeline Olivar. Wala siya naminaw. So, for example, si Aldeline Olivar, nisunod siya og mall. Kakita na mo ang mga nag-abrigyo o balay, di ba, class? Nag-abrigyo o photo, for example, itong SF, or nag-abrigyo o balay. No?
So na sila yung contract from of agency to sale. Na sila yung different sila sa contract of sale, no? Kay contract of agency to sale, dili pwede niyo magbaligya ani nga butang, no? Dili kami ang tag-iya sa property, dili kami ang tag-iya sa trust subdivision. Pero ikontrata mi sa trust subdivision na magbaligya o balay nila. Okay? Balay sa trust subdivision. Or isa sa mga units sa trust subdivision. So that is an example of a contract of agency to sale. Agent ka. No? Ang principal is ang trust subdivision. Agent ka. Yung iyong trabaho is mamaligya sa ilahang mga units or ilahang ipabaligya sa imuha. So, walang example sa contract of agency to sell. Okay? Yes? Thank you, Yabes. First honor. As distinguished from the Sean and Pago class, kanina nga naka-under sa kuha natin sa section 3D, sa section 3F, E, kasapti sila sa Sean and Pago. Ang lang, kung nakalimutan ni sila karon. Okay? So, the Sean and Pago, formation in payment is a contract where property is alienated to satisfy or extinguish an existing obligation. It converts the creditor-debtor relationship to a seller-buyer relationship, and being a real contract, delivery of the thing is required. So, saan na siya class? So, for example, nakoy utang kay, isa naman ko na ito, nakoy utang kay Negrillo. Okay? Wala ko kabalong sa section si Negrillo. D or E. Okay? Nakoy utang kay Negrillo, 500,000 pesos. Okay? But, wala ko yung pera, pagbayad kay Negrillo, 500,000 pesos. So, ang ibuhat is that, nakayuta. Okay? Or nakoy sakyanan. Then loss, white. Okay? Ang sakyanan na lang akong ihatag kay Negrillo, pagbayad sa akong utang na worth 500,000 pesos. So, that is an example of the Sean and Pago. So, there is an existing creditor-debtor relationship. Na ako'y existing na utang. Okay? Pero since di ko makabayan kay Negrillo, no, na wala ko yung money, ang ako gibuha is, yakag or ako na lang ibayan ng akong sakyanan. Okay? Para makabayan ko kay Negrillo. So kaya siya, ang nagtabo, wala ibayan ni Negrillo, ang ako ang velos na sakyanan. Di ba? So, muna siyang example. So, ang may doon, mag-convert siya sa contract of sale. Ang utang, naging sale. So, ang law na mag-govern, ala na situation is contract of sale. Okay? Or ang law of sales sa Sean and Pago. Next. Okay. So, i-expound mo tayo sa group 1, section 3G. And the Sean and Pago is governed by the law of sales that differs from sale of certain points. So, law of sales, ang may masulot na law, wala siyang mga difference lang daw. Ato lang siyang i-run through, no? Pero di na kayo mag-focus today. Like, number 1, there's no pre-existing credit in a contract of sale. Pag sale gani ang imong kontrata originally, walang utang, maligyan lang. No? Unlike in a contract of nation payment or the Sean and Pago, there is a pre-existing credit, non-existing na utang. And since ang debtor, di makabayad kay creditor, no? Ang sakyanan na lang akong gihatag kay Negrillo. Okay? So sa contract of sale, wala yung pre-existing utang. Baligyan na. Alright? Number 2, obligations are created in a sale, while obligations are extinguished in the mutual payment. Kung mamaligyan ko sa iyo sa Lina, mag-create ang obligation. Ang obligation sa buyer is to pay me. Ang obligation ako is to deliver the item to the buyer. While obligations in addition in payment is extinguished. So, as example ng pagkakita, na may utang kay Negrillo 500,000 pesos. Since di ko makabayad kay Negrillo 500,000 pesos, iharap na lang ako sa akin. So, quick sa nila. So, in other words, or quick sa kay Negrillo. In other words, sa Sean
in payment or dasyon and pago na ay ma-extinguish, na ay mamatay na obligation. Na ay mamatay na obligation. Number 3, in a contract of sale, the cost or consideration for the seller is the price paid by the buyer. Okay? So, sa seller, no, sa contract of sale, ang akong ginaabas as seller is ang inyong bayan. Well, the cost or consideration for the buyer is the thing sold by the seller. Ang buyer naman, in a contract of sale, ang ginaabas is ang thing, ang butang, ang ibaligya sa seller. On the other hand, in the showing payment, the cost or consideration for the debtor is the extinguishment of the debt. Sa dasyon in payment, dasyon and pago, ang ginahabol sa debtor, kaya di ba ito kaganina na existing na utang sa dasyon and pago, ang ginahabol sa debtor is mag-please ang akong utang, right? While the cost or consideration for the creditor, no, kanyang regyo, ako utangan, is the object acquired from the debtor in lieu of the credit. Ang ginahabol ni Negrillo sa ako ang nakakutaan kay Negrillo is maiya ang ako ang velos ng walang kasakyan. Okay? So, muna siya ang salasyon and ako. Ako lang in-learn through. So, there's one freedom in fixing the price in a contract of sale. Mas dako taong freedom na mag-set o presyo. While in issuing payment, hindi dako ang freedom sa mag-set o price naman. Kaya kung saan ang existing na utang, hindi lang tapo. Okay? And the buyer still has to pay the price in a contract of sale. While the payment is already received by the debtor before the contract is perfected in the issuing payment. So, last na difference sa sale or dasyon and pago is that the buyer still has to pay the price in a contract of sale. Ang buyer, magbayad pa sa presyo. Magbayad pa sa price. Okay? While sa dasyon and pago naman, wala na, hindi na magbayad ang debtor. Kasi ang iyong ibayad is katuna item. Katong sakyan na akong ibayad kay Negrillo. Kahit di ko makabayad sa akong mata. Kasabot? Gets? Gets. O, si Negrillo ako na lang tapos. Now, contract of sale versus contract of lease. In a contract of sale, the obligation of the seller is to absolutely transfer the ownership of the things sold in consideration of the price to be given by the buyer. And the seller needs to be the owner of the thing at the time of delivery to be able to transfer ownership. Okay. In the contract of lease, ako sa basahan din ako explain, the lessee's use of the thing in consideration of the rent he or she has to pay is for a specified period only. He or she is obliged to return the thing to the lessor who does not even have to be the owner of the thing. So, sa may pasabutan ni class. Sa contract of lease, kung compare natin siya sa contract of sale, ang contract of sale, dapat ikaw, owner ka, the seller is to absolutely transfer the ownership. So ako, kung pamaligyan ko sa inyo sa nina, ang ako yung objective is dapat ma-transfer na ako ang panag-iya aling sa nina sa inyo ba. Okay? In consideration of the price, in consideration sa ako ang presyo, hindi utang aling sa nina. Okay? And the seller needs to be the owner of the thing at the time of delivery. Dapat ako po seller, ako ang owner sa kanang nabunang at the time na ako kanang ihatod or ihatag sa inyo. Para ma-transfer na po ang ownership, no? Ako dapat ang tag-iya anak. Okay? Bago na ako na ibaligyan sa inyo. Okay? So at the time na perfect ang contract of sale, ako dapat ang tag-iya anak. Ako ang owner. Sa contract of lease, sa lease, dili mo ina-transfer ang ownership. Okay? Ginapahiram lang nimo ang usang kabutang sa lessee, sa nagkrenta. For example, kailangan ko lang din sa kapalong. I rented this unit. Pero kaling unit na din, walang gi-transfer sa owner ang panagian ni lessor. Okay? Walang gi-transfer ang ownership ani nga unit sa akong
Okay? Ang ownership ani kay unit is nagyapon sa ilahan. Igo lang ko nagrenta. Ginabaro lang nako ang property for a specified period of time under a certain amount. Okay? For example, 4,000 per month ang bayad na rin sa rent. Okay? So, napayuban, yan naman may kinatawag ng mga sublessor. So, dili kinahanglan na ang nagaparenta kay siya mo ang nag-iya. Dili kailangan na sa contract of lease. Okay, for example, kailan kayo mga Airbnb class kung familiar mo? Nag-ato mo business idea, mga business, ano ba mo? Business and students ba mo? Na ay condo sa Davao. Okay? Kani business idea, ako mahilig ko magbasa ng mga business na mga business. Mahilig ko magbasa ng mga dito about business. So, dahil condo, okay? Ang condo, ginarent, for example, ako ang owner sa condo. Ang condo, kung akong iparent, nasa mga 20,000. No? Wala akong count sa Davao City, so parent na lang ako ang condo. Okay? Na-observe lang ako isa sa mga kailan ako. 20,000. Kapag mo class, na ay mag-rent na anak. For example, ang mag-rent kay si Torquido. I-rent na ni Torquido. Tapos, wala mo siyang kwarto. Iyan ang i-register sa Airbnb. Okay? I-register niya sa Airbnb. Per night, 2,000. Tapos, for example, buwan ko ang location yun sa property. Buwan ko ang location sa property. No? Bukal to yun sa class. More akong tag-isili 20,000 na akong rent. Ikaw na nagpa-Airbnb. No? Ikaw ang blessing. Pero ikaw ba siya iparenta sa lain, di ba? So, namin sa blessing. No. So, iparenta mo yun siya mo sa lain, 2,000 per night. So, saan mo? King daw sila mga nasa 40,000. So, ako ang owner, 20,000 lang ako pa. Ikaw na nagrenta, yung ilaw ka mo iparenta, so Airbnb, no? Nakakuan ka, 40,000 pa ka. So, medyo naka-gain pa ka o naka-income pa ka o naka-profit pa ka o 20. So, yung una siya ang example. Ang katong magparenta, dili kailangan na siya ang owner. Okay? Wala akong ginagusto ihatag sa inyo na example. So, katong si Torquido na nagrenta sa kuang unit o unit sa Davao, na iyang gisulod sa Airbnb, dili kailangan na siya ang owner sa property. So, muna siyang example sa lease. Okay? Now, proceed. Yes? Na-bright ba o nabulok akong mga student? Recording sa class, so class, na ano lang, na mali kong pinto. So, screen, okay, alright, sorry. Essentially, kasabot. Ato. Okay, very good, thank you. So, essential elements of the contract of sale. Like any contract, a contract of sale has the following elements. So, itong mga under sa contract, kabalo sila, COC, cost or consideration, object or subject matter, and consent or meeting of the minds. So, let's discuss very quick. Object or subject matter to determine the thing to be delivered. So, like for example, kung mag-deliver ko sa nina, so kapag sa nina, mo po ang object or subject matter. Kung mag-deliver ko sa nina, mo to ang object or subject matter. Okay? Mo to determine the thing na akong ibaligya or to deliver sa buyer. Cost or consideration is the price to attend in money or its equivalent to paid. Cost or consideration, pareha lang na sila. Ibig sabihin mo to ang presyo, no, or bayad sa sanina na akong ibaligya. Okay? Then, consent or meeting of the minds. So, kapag yung dua, nag-agree ko, seller, ihatag na ko ang thing sa imuha, then si buyer, or baligya na ko ang thing sa imuha, so deliver na ko ang sanina sa imuha,
si buyer nag-pay sa cash sa nila, no? So, moto ang nag-agree ng dua, so there's meeting of the minds, the consent namin. Okay? Na ibaligyan ako sa nila, then siya manito niya ang sa nila. So, siya. Now, in the absence of the above essential elements, there is no perfected contract of sale. So, kung consideration object lang, walang consent, there's no contract of sale to speak of. Alright? So, kung kulang itong COC, consent, object, consideration, walay sale, walay baligyan na tawag, walay contract of sale na perfect. Okay? A typical contract of sale contains the following giving of information. Okay. The name and details of the seller. If the seller is an individual, these are civil status, nationality, and address. If the seller is the business organization, its nationality and address, and the name and details of the person duly authorized to represent it. Class, makita man ninyo no, mag-search ko din class sa o sample sa contract of sale. Contract of sale. Para makita din ninyo, sample, yuta, ito na to, land, sample. Para makita ninyo, sa din itsura sa contract of sale. Kaya iwan siya din ninyo. Deed of absolute sale land. Deed of sale land sample. Makita ninyo, class. Makita ninyo, dili. Wala, ma'am. Wala. Okay. Then how about this one? Kita ninyo? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, unsa man ang sulod sa deed of absolute sale? Para na lang idea bakit ka ba yung class? Mo usually problema sa kapalong. Gibaligya man ako ang yuta. Pero isubo, ngayon ana. So, unsa man ang mga usually nga nasa deed of absolute sale? The name and details of the seller. So, sunod na beriyan niya, for example, Charlene Show, nagpuyo sa vendor Pigan Age, Filipino, married to Jericho Pagaran, na. Resident code O, Maniki Kapalong, as vendor, o seller. And, no, ibaligyan ako siya kay Castro Verde of legal age, Filipino, married to Balitom, and a resident of Maliki, Caballo. So, what siya? So, nasa name and details of the seller, no? If the seller is an individual, no? Kung individual siya, kung tao siya, is or resident status, siguro lang ito, nationality, Filipino, and address, Maliki, Caballo. Kung seller ko si business organization, for example, kasi corporation ang nagbaligya, L1R, corporation, no? So, di mo lang ang nationality, Filipino, ay nationality ang corporation, ha? No? And asa ang principal address sa L1R, Tagum City, no? For example, and ibaligya niya kay, for example, ibaligya kay Pagaran, so, one example sa deed of absolute sale. So, number 2, sa so, mga nakabunang sa deed of absolute sale, name and details of the buyer. So, ako na explain ka ganina. No. Brief description of the property subject of sale. So, muna ni siya class. Nakababa naman. So, brief description. Kita ninyo niya, ang kanino is under sa PCT title 1, 2, 3, 4, 5. No? And nakalocate daw siya
sa kanina lugar, kanin ang kadampon, square meters or hectares, muli sa north, muli sa south. So, naamay detailed description sa property. Akit po po ito class, kung example, sa deed of absolute sale ng motor. Para kita ninyo kung makita po ninyo kung personal property. Yes? Gusto na ko mag-break na diri sa akong klase. Yan, pag hawa ninyo, tanawan ninyo sa motor tanawan ninyo sa motor, naapod ang details, ano kita ninyo guys? Ano? Kita ninyo. Wala nag-change kasi ang install. This is important class mo. In the future, magdako mo. So, kanina mga transactions to enter in the future. So, at least, namin ako sa klase ba? No? So, tanawan ninyo. Details sa vendor. Aldo A. Bagamasban of legal age, Filipino, resident of Iliga City. Yan, nagbaligya siya sa motor. Ibaligya niya kay Elmer Rosas of legal age, Filipino, citizen, resident of, na ang mga details, right? Okay? Now, sa pa, napot ang description sa item, Honda, na din ang color, body type, chassis number, and number. So, na-alit ka na. Susunod si Batio nasa description na niya. So, basic terms of the sale, purchase price, payment terms, and warranties. So, nagawin, butang, kung sum of 30,000 pesos in hand, paid to me in full satisfaction and acknowledged to have received from the buyer. So, dito sa income class, ibada in cash. Okay? So, wala siya. So, ganito na mga details. So, bakit nag-constitute sa muna nasa contract of sale or deed of absolute sale sa motor, kung sa yuta na, deed of absolute sale sa yuta, installment, nakabutang po na siya dito class. Okay? Yung atong example, ha? Bright na ba ang tanan? Mabulog yan po. Bright na ang tanan, bright na tigubaton. Object of the contract of sale. The object of the contract of sale must be lawful, which means that it must not be contrary to law, nor is good customs of the order of policy. Katulong under sa kwadate sa section 3, exception to the So, ang kontrata or ang object sa contract of sale, dapat it must not be contrary to law. Hindi dapat illegal, like shabu. It must not be contrary to morals, like ibaligyan mo ang buwang katawan, mag-prostitute ka. No. So, hindi pwede. It must be contrary to morals, good customs, public order, public policy. Muna ang mga objects sa contract of sale. Okay? So, mga example din sa libro. Okay? Dito nila pwede ibaligyan ang kanagaling town square nato sa Maniki at Bang. Pwede ibaligyan. Okay? Kasi it is public policy, dapat na ay part ang isang munisipyo. So, pwede ibaligyan ang part na ito sa munisipyo. Right? Next. All rights which are non-personal or intransmissible may also be the object of sale. Not personal or not intransmissible, ibig sabihin, transmissible. No, ibig sabihin pwede mag-transfer, pwede na ito siya ang magiging object sa sale. Such as the right of usufruct, the right of conventional redemption, and the right to collect credit. So, underline nila, kung sila kagets alin. Intransmissible rights include the right to vote, right to public office, and marital and parental rights.
Moreover, while services may be the object of the contract in Article 3047, services cannot be the object of the contract of sale. So, sa may pasabot, anak. So, ang bottom line ng class is sa itong mga transmissible na mga rights, pwede sila ibaligyan. Okay? Like, right, example na lang kung yan is right of usufruct. Kung sa ginang usufruct, right of the use and right of the goods. So, for example, na ay yuta, na ay kanang yuta, na ay nakatanong na mangga, na ay, so, ibig sabihin pa, na ay mangga, mamunga at mangga, pwede mo gamitin ng yuta. So, ang paggamit ninyo, ang pag-use ninyo sa kanang property, pwede mo siya i-transfer to other people. Okay? Pwede mo siya i-transfer sa natin. Okay? Pwede mo siya i-subject in a contract of sale or object sa contract of sale. Okay? Next. Price in a contract of sale. The price in a contract of sale must be certain or capable of being ascertained in money or its equivalent, such as negotiable instruments, promissory notes, bills of exchange, and checks. So, ang price daw in a contract of sale must be certain. Ibig sabihin, dapat ako pila-pila presyo na. Kung magbaligyan ko sa inyo, dapat ako rin dito ang presyo. So, 50 pesos, for example. So, it will be ascertained in money or its equivalent. Maanbawa natin siya kung pila-pila. Kung sa mga example, gold. Magbaligyan ka o gold. Ilan man ang gold per 18 karat. Kaya mo ang gramo. So, na siyang equivalent. Cool. Magbaligyan ka yuta. Kamaningki, ilan man ang zonal value or ang purchase price per square meters, for example. Okay? The price is certain if the parties agreed on a definite amount. Certain, ibig sabihin, kabalik ka sa iyang presyuhan kung ang both parties nag-agree. No? Na okay, kanin yung akong ibaligyan kay pagaran at the price of 500,000 pesos at 1 hectare. So, siya, certain siya. Ibig sabihin, ma-certain ako, makawalita kung pila siya. Okay? Or when no specific amount has been agreed by the parties. Okay? It must be certain with reference to another thing certain or that the determination of the price is left to the judgment of a specified person or persons. So, kung di naman siya ma-certain, like for example, mo lang siya 1,000 per square meter, pila per square meter, and i-times mo siya, di ba? 1,000 pesos per square meter. Tapos nakay 500 square meters. So, pila siya? 1,000 times 500. Okay? So, next. Or pwede po ang presyo, ang maghanap sa presyuhan is ang third person. Okay? Pwede po ang maghatag sa presyo at nagsabot ng paggaran na ang maghatag sa presyo is si, for example, si Yabes. No? Si Yabes ang maghatag sa presyo. O ginisibot ng duha, no? Or si Erwin, Rachel Ann, ang maghatag sa presyo. Yes. O sa inyo. Nasuri-suri ata siya. Anyway. So in the latter case, the price fixed by the third person specified by the parties is binding upon them, except under the following circumstances. When the third person acts in bad faith or by mistake, in which case the party fixes the price. And when the third person fixes an arbitrary price, often disregard of specific instructions or procedures laid down by the parties. So for example, nagbaligyan na hindi ni pagaran. No. Tapos, si Villanueva ang i-set sa price. Okay? Ang gibaligyan ng is laptop. So, ang gihatag na price ni Villanueva, kaya mga tahay si Villanueva,
Giyatag niya nga presyo is 500,000 pesos. Lagtak. No? So in that case, pwede daw na po siya, no? Kada ng presyo ng 500,000 pesos for a laptop, pwede na siya din maging binding sa mga parties. Kasi, it is inviting. O pwede po naman kasi Villanueva. No? So in that case, pwede naman sa court para ma-set or maayos sa court kung pila yun ang presyohan. Right? Next, so pwede tayo sa court. No? Pwede sa court para setting court ang price. Okay? Pwede tayo doon sa court. Next. Consent or meeting of the minds in a contract of sale. A contract of sale is consensual. It is perfected the moment there is meeting of minds about the thing which is the object of the contract and upon the price. So, ang contract of sale is consensual. The moment na nag-agree ni pagaran na magbaligyan na yung demand, so, na-perfect na ang contract of sale. Kung ka nagbata mo, nag-aagto sa tindahan, at ma'am, palit ko ka ng bubble gum, for example. So, disubot na ang seller, no? Nagiguwa na niya ang kwarta ng bata, si bata ko, iguwa na niya ang bubble gum. So, kaya perfected na ang contract of sale, no? From that moment, the certificate of jurisdiction of the parties arise, although ownership is not transferred until delivery of the bill. So, maski pag nagsubot na kami pagaran, ibalik yung pagaran ng motor sa akuhan. Nag-perfect na ang contract of sale, maski walang pagyatag yung pagaran ang motor sa akuhan, walang pagiglatod ang motor sa akuhan. Okay? If one of the parties fails to comply with what is incumbent upon him or her, the agreed party may go to court and answer specific performance or decision with damages in their case. So, for example, nagpalit ko kay pagaran ng motor. Yan, naghatag na ko kay pagaran ng 30,000 pesos. Pero si pagaran wala diyang gihatag ng motor sa akin. Okay? Approve daw, hinayag. Wala paghatag ng pagaran ng motor sa akin. So, pwede na mag-cancel ang contract of sale. Pwede po ask for specific performance. I will go to court, I will file a case, and mag-file ko specific performance si pagaran. Ibig sabihin, judge. Si pagaran judge, wala din yung yatod sa pang-motor. Magbatabang ko kay judge para makikita. Okay? Muna ang idea sa specific performance. Specific pa. Kung pagaran, ipa-deliver na po ang motor. Petition for specific performance or complaint for specific performance. Bago kay judge, magpatabak ko kay judge. Si judge na power to overturn. Pwede niya subuhin ng mga police. At tuwan pagaran para mahatod ang motor. Okay? Formality sa may contract of sale. The contract of sale may be in writing, verbal, or in writing, verbal, or may be inferred from the conduct of the parties. Class, nagbasa ko sa libro, nalang ko gusto na maintian, epekto. Okay? Ang contract of sale, once meeting of the minds na, mag-agree na tama, magbaligyan na yung pagaran, motor, perfect na lang. Okay? Pero lang yung mga kontrata na kailangan ng formalities. Ibig sabihin, kailangan na kay buhaton. So for example, ang contract of sale, will in writing. Pwede mo siya verbal. Katulad ako, nagpalit o babulga pang bata. Pwede anak. Pwede mo siya in writing. Pag magpalit o it has to be in writing. Kailangan siya in writing. Okay man. Ano yan siya? Kaya kung may counter lang yung ba, or sa mga parents dyan, yung experience ng mga parents, nagkuha lang naman, nagsabot lang naman, verbal lang, okay? Okay lang, verbal. Kaya lang, hindi siya enforceable. Ang hindi sabihin, just in case, yung pagbilang ibigyan, just in case na atay reklamo sa seller, or ang seller na ay reklamo sa buyer, and you want to go to court, kaya gusto mo magpatabang sa court, kaya wala gusto mo hindi na sa unan, hindi mo siya ma-enforce. Why? Because wala kang evidence, wala kang kontrata.
So it is prudent, ibig sabihin, mas maayo para maging enforceable ang kontrata or ang pagbalikya sa yuta, always put it in writing. Walang mawala kung mag-go beyond mo. Put it in writing, tanan na lang. Okay? For example, magbalikya yung motor. Pag magbalikya mo for class, okay? I-put in writing ninyo. Okay? Pag gumawa in writing, ibig sabihin, isulat, ibuwan ko isulatan. Pag gumawa anak class, kailangan na ninyo i-inform ang LTO na i-transfer na ninyo ang ownership. At within 15 days from the perfection or from the time na nagpirmahanay ang buyer o seller o nangyarihan na, no? Kailangan ninyo inform ang LTO. Kasi kung hindi ninyo ma-inform ang LTO in 15 days, magkakaroon kayo ng penalty. Okay. Balik ka sa yuta. Hindi lang. Nagbaligyaanay mo. Okay, walang nangyayarihan. Naanaw may kasulatan, pero walang nangyayarihan. Okay lang. Walang problema. But, ang baligyaanay mo sa yuta, no, is between the buyer and the seller lang. Dili ma-inform of other people about it because it is not no aliado. Walang aliado from the lawyer para magpa-internalize. So, hindi siya public instrument. It is only a private transaction. Private document lang. Now, na-apply ko lang. Ang pangalaman ko. Okay, nagbaligtaran ko lang. Hindi ba register dito sa RBC? Ganito class, basta magbalik video. Class. Wala i-register sa RBC. No. So, ibig sabihin ko, register sa RBC. Kaya ma-inform of other people about it. It is still considered a transaction between you, between the seller and the buyer. Okay? So, yung paryang ko lang siya, it's RDB. So, ang ECT dito, ang titulog. Ang nasa ko, nag-stop yung mga dito of sale sa pagbalik sa yuta. No. So, wala pa yung strategy. No? Kung wala po na inform about the transaction. So, the transaction is just between you, the buyer, and the seller. So, diyan na magkagulit ang paligitan. Okay? So, yung mga parents, yan ang mga baliya, ang YouTube nila, mukha na dahil ang tao, ang paligitan ng advice. Okay? Kasabot, walang kasabot. Murag, wala na kasabot. Ani class? Ang bottom line na ako class is this. Okay? Kami lang akong kwento sa inyo ba. Okay? Pag baligya, pag nagit mo ibaligya, like mga mahalon na mga bagay, like motorcycle or yuta, kasi usually yun ang ginabaligya, motorcycle, or tama na hayag, sinigard, motorcycle or yuta, always put it in writing. Pag gumat ang put in writing, pag gumat ang sulat, ipanotaryo sa private lawyer. Kaya bawal man sa pao. Pag gumat ang notaryo, kung motor na, at tulad sa LTO, iparehistro sa LTO. Okay? Kaya para ma-inform ang LTO na dili na ikaw ang tagpiya sa yuta kung para dili ka mag-penalty. At yun na, sa motor, sorry. Kung motor, LTO. No? Inform agad ang LTO para dili ka mag-penaltyhan. Okay? Para mag-change po ang registered owner. Kaya kung ibaligya sa inyo, kung pabaya ang imong ibaligyaan ang buyer, nakaligis ang buyer, kunya wala pa na-change ang registered owner, ikaw ang magiging liable. Di ba? Kagwa ko sa law. Magsumpay-sumpay na siya tanan, class. Magsumpay-sumpay na siya tanan. Okay? So, sa yuta naman. So, magbaligyan yuta, na si mama ninyo, na ipasulat. Magbuhat o kasulatan. Pag-umat, ipanotaryo. Pag-umat o notaryo, adto sa Registry of Deeds.
Okay? Para ma-register dito sa titulo. Okay? Para ma-annotate sa titulo. Para ano kailangan mo annotate? Kailangan mo ato registry of deeds para ma-inform ang tanan people o tibuok kalibutan about the transfer of ownership or ang pagbuak sa yuta. Okay? Yes? Right na ba ang tanan? Very good. Rectum. So, is the rectum. Siguro isa na rectum. This is round rectum. Round rectum. In a contract of installment, of sale of personal property, the seller may exercise any of the following remedies. Number one, exact fulfillment of the obligation if the buyer fails to pay, or cancel the sale if the buyer's failure to pay covers 2 or more installments, or, sa outside akong tanan, again ako explain, or foreclose and chattel mortgage of the thing sold if the buyer's failure to pay covers for 2 or more installments, but he or she can no longer file an action against the buyer to recover any unpaid balance of the price and any agreement to the contribution before. So, tingnan mo recto law class, ang coverage sa recto law, doon na isa Mateda law, dapat isa recto law. Ang recto law covers personal property or movable property, like pagbaligya sa sakyanan, pagbaligya sa motorcycle, so pagbaligya sa mga movable property. Basta mga movable properties, mga tractors, na. So, no? Again, ang coverage sa recto law are movable properties, mga sakyanan or mga mga yuta, movable, sakyanan, traktor, mga machines, mga machines na ginagamit sa mga factory, mga movable property yan. Nawala ko din sa akong book. Okay, balik natin din sa PowerPoint. So, per correcto law, covered here is yung mga installment payment sa personal property. Installment ang pagbayad. Di ba tanan makabayad o full payment, no? So, what if wala nakabayad ang buyer, no? So, both ng mga pwede buhatin sa seller. Number one, the seller may exercise any of the following remedies. Mga remedyo sa seller. Exact fulfillment of the obligation if the buyer fails to pay. So, ibig sabihin, kung sunod niya na pabayaran ang buyer, exact fulfillment of the obligation. So, saan na niya? Sunod niya. At siya support. File siya on petition for specific performance. At siya support. Ipatabang siya kay judge. Judge, ka nang bayar ng ipataran mo, pinakabayad sa ako, judge. No? So, mag-file ka on petition for specific performance. Letter B, cancel the sale if the buyer's failure to pay covers 2 or more installments. So, duwa na or 2 or more installments na, wala pakabayan ang buyer, pwede na rin may cancel ang sale. Yabuhin, syempre yung operator, mo di hatag dito. No. Number 3, foreclose and chattel mortgage of the thing sold. If the buyer's failure to pay covers 2 or more installments. 2 or more installments, walang pagyapong kabayad ng buyer, foreclose nimo. So, walang foreclose. Ibaligyan mo ang thing, no? In a public auction, the he or she can no longer file an action against the buyer to recover any unpaid balance of the price and any agreement with the buyer shall be void. Siyempre, kung muna mong i-public auction, ipa-shuttle mortgage naman mo, hindi na ka pwede mag-demand sa buyer na, uy, bayarin natin. Pwede ka na, ay, kasi tawag ka na sa loss. Double, na ka, double payment na ka. And that is unjust enrichment. Nagpalanto na ka, na illegal yan. No. So, foreclosure is ipa-public auction mo, baligyan mo sa in public, and mabawin mo yung mga walang bayad sa buyer.
But di ang buyer ang nagbayad. Other people na, public auction naman mo siya. Okay? So, mo ang mga remedies sa buyer. Again, ang recto law mag-apply if, number one, personal property ang involved, like mga cars. No? Number two, na ay ang terms of payment is installment. Installment na walang kabayan ang buyer. To 2 or more installments. Alright? Bright na ba tanan? Walang kasabot si magantor. Kasabot ako magantor? Okay, nakasabot na siya. Buyers of personal property and installment are protected by the rightful law or the installment sales law, which is found in Articles 1484 to 1486 of the Civil Code. The rightful law gives the seller 3 alternative remedies in case the buyer defaults in paying 2 or more installments. These alternative remedies are either to demand payment, or to cancel the sale, or to foreclose the mortgage. Okay? Ang mga buyers they're also protected sa kuhan, sa recto law. Pero kung wala na include yung group 1 year, no? Na ako'y pwede adtuan ang mga buyers, Articles 1484 to 1486 sa Civil Code, no? Naman may times, kasi ikaw bayad, pero wala nyo yung thing. So, specific performance ka, pwede mo ka magpa-cancel, tapos refund. Okay? So, yun. Okay? So, yun yung mga na-discuss na sa obligor ninyo, kapag mga naka-obligor. Okay? Ang obligations and contracts ba, kay prerequisite ano nga subject? Hindi ninyo yung makuha ng subject pag wala mo na makuha ng obligor. Tama ba ko? Hello? Prerequisite. Panuno ko, thumbs up. Baka nyo din class. Hindi mo class. Okay. Proceed ka, capacity to buy and sell. Kamay lang siya, chapter 2. Capacity to contract. Kanina po mga under sa section dati, 3E o 3B, mga belt na sila amin. According to Article 1489, all persons, whether natural or juridical, having legal capacity to contract, can be parties to a contract or sale. No? So, tanang person, di ba yun po, na ay natural person, na juridical person. Ang natural person, kita, mga tao, humans. Juridical person sa law is yung mga partnership, corporation, sila mga binatawag natin ng mga juridical persons. Na silang personality, but only by legal function. Ibig sabihin, they are treated by law. So mga corporations, they are treated as persons under the law, but they are non-juridical persons. Okay? O, ano sila? Kaning mag-law in the future, mga mag-lawyer po hon, na idea. So they have legal capacity contract, can be parties to a contract. So pag nasa legal capacity to contract, so paano natin malalaman kung nasa sila legal capacity to contract? No? So, ano yun? Like, yung mga person na ay incapacitated. So like for example, when they cannot bind themselves or relative incapacity, when the incapacity exists only with reference to a certain person or certain property. No. So also, according to Article 1491, there are persons who, by reason of the relation of trust with the persons under their charge or their particular control over the property, are prohibited from purchasing said property either directly by themselves or indirectly through the representatives, and whether in private or public sale or judicial auctions, to prevent possible frauds on the part of such persons and minimize temptations to exert undue and improper influence. So, i-shortcut na group 1, no? I-shortcut na group 1, pero akong i-discuss, okay? When we talk about mga incapacitated, mga absolute incapacity, it refers to mga minors. Mga minors, they are absolutely incapacitated to enter into a contract of sale. Pero may mga exception. So, saan na lang naman, napagpungan ko, disubo na ko magpalit ng direksyon. Diba?
Gusto mo lang ako pag umakot ako convention. So, gusto mo naman siya dahil mga contract of sale. So, in other words, mga if necessaries, no, like kailangan to their existence, no, para mabuhay sila, pwede. So, ayaw mo kayong i-complicate ang thing, no? I-apply lang natin siya sa mga thing na talagang mga relevant ba. So, for example, ang minor, 17 years old, nagbaligya siya o sakyanan. So, pero 17 years old is still considered a minor. And a minor is totally incapacitated. Hindi siya pwede enter class into a contact of sin. Absolute din na incapacity. Hindi siya pwede mo enter into a contact of sin. Ang incapacitated person, gusto nyo ko kung tungkol sa mga dati na mong students, that you, na dili ka balo mo lead. Okay? So, ano sila? They are totally incapacitated po to enter into a contact of sin. No? Now, spouses, mga mag-asawa, they cannot sell properties against each other. Okay? Hindi pwede. Unless na sila yung prenup agreement, no? And kuan yun, complete separation of property sila, so pwede sila magbaligyaanay. Gano'n hindi man pwede man ang mag-asawa magbaligyaanay with each other. Kasi, general rule class, kapag magpamagpapit class, ang inyong property ng mag-invert sa inyong property regime is absolute community of property. Ibig sabihin, pagkasalan ninyo, pagkasalan ng pagaran, ang properties na o ang properties ng pagaran, magiging properties na sa ang marriage. No? So, dito ka pwede magbaligyan na magiging void inyong baligyanan. Pero if nag-prenup ng pagaran, imo ako ni, ako property, nag-prenup ni, kung si pagaran, yung property, yan lang, ako property, ako ka lang. In that case, pwede na magbaligyanan. So, kaya siya pang-bright na ang level, pang-lawyer na ang level. Focus na na there is a of basics. Okay? Next. Iwan pa rin napunta sa ginatawag na relative incapacity when the incapacity exists only with reference to certain persons or certain property. For example, guardians of ang iyang person sa iyang ginaguard dyan. No? Under guardianship. Na sa si class kung atin kung mga ginatawag na petition for guardianship, no? Namatay na ang iyang parents. For example, pero minor pa siya. Tapos siya kita, no? Yung kita nag-petition for guardianship. Kaya mayaman na itong bata na namatay, no? Yung parents niya buong namatay, no? Kaya po, nag-disgrasya ng both parents na namatay. So, naal property na gagawin ng parents, mansion. So, in this case, hindi pwede na ang kapatita niya na magiging guardian sa bata, pamantuto niya mga properties na ikabiling para sa bata. Kaya, bakit na? Okay? So, mga examples. Okay? Sa baba. Legal redemption, ano na, very complicated na kasi yung kaning, sa slide 22 na ta, and we are still 5:30. We generate na po ang attendance class pag 5:45. Okay, pagka 5:45, generate na po ang attendance. Alright? Okay. Now, let's proceed. Advice of a contract when the thing sold has been lost. A thing is lost when it perishes, goes out of commerce, disappears in such a way that its existence is unknown and cannot be recovered. Note that this rule, based on Article 2093, is applicable to a sale of specific thing. How na kaya kung mga students ani? Section 3D and 3E. No? So, ang thing daw is considered lost when it perishes. Kung mawala siya,
kung di na siya pwede magbaligya, or kung nawala siya, o nawala na kung asa siya, or kung kabalo pa kung asa siya, pero hindi na siya ma-recover. No? Kabalo pa, manalo siya na muna sa lahat, hindi na siya ma-recover, kinalugtaan yun. Hindi na mo siya usable. So, kana siya, mawala ang pain na. It is considered as loss. Okay? Muna ang definition sa loss, sa pain. Okay. Now, so, kano siya, nag-refer siya sa specific thing. Okay? Pero, wala ko kabalungan, wala ka i-appeal sa UFP1. Okay? So, sa mga connection ang sa same. So, kung mawala ang thing, no, when the object of the contract was seen time lost at the time of the production of the contract is void. Okay? Because there's no object. At the moment, sabi ni paggalan na magbaligyan na yung bike, for example, kunya, nawala ang bike, nawala na po ang bike, no? So, what is the contract? Because wala na ang object. Wala na ang object na akong ibaligyan kay paggalan. Right? So, but if the object is the buyer reaches between withdrawing from the contract and demanding the remaining part, but he or she must pay its proportionate price. Okay. What if, partial loss lang. Nagsabong ko ipagarat ng baligyan ako sa 100 sacks of rice. Tapos, 25 sacks of rice nawala or butang ako na perish, na sunog. So, 75 sacks of rice na lang ang nabaligyan. So, isang option ipagarat as buyer. Okay? As buyer, pwede pa rin na lang yung maganan sa 95 sacks of rice. Yung first option. Second option, pwede i-cancel ang sale. Dito na lang po sa inyo, mag-charge mag-print rice. Dito na lang po may customer din na pwede bugas. Kaya gusto kita po 100 sacks of rice at yung pangkalit. No? So, wala siyang example class. So, yun yung mga options ng buyer. Kunyari na ay loss na magpuro. Okay? Same alternative po, same remedies po in case of deterioration or partial loss of specific goods prior to sale. Kunyari, nag-deteriorate ang rice kayo na sa na nagkaroon ng amag, for example, sa 25 sacks of rice, nagka-amag. So, pwede po, palito na lang yung pagkaroon ng 75 sacks of rice, no? And the remaining, ipalito niya kay magsanan, pwede po na hindi na lang siya parin sa Africa. Nasa niya total ang sale. So, yun yung mga options. Okay? And yun yung relevance kung bakit nilagay ng group 1 yung effects of the contract when the thing sold has been lost. Obligations of the vendor. We have 30 minutes left, no? Pero may 5 minutes. So, the oras. Wala pa yun. 5:30 na, ako yung 30 minutes. So, mag-discuss pa gamay about obligations sa vendor. Okay. Now, obligations of the vendor. Class. At overview lang, magkwento lang ko. Nagpalit ko, ano yun? Sige, basaw na lang sa ako. The seller of the obligation to deliver the determinate thing, which is the subject matter of the contract of sale. So, ang seller daw, nalo siya yung obligation na i-deliver ang thing. Okay, ang specific thing na gusto mo palito. But pending delivery, the seller also has the obligation to take care of the thing with proper diligence. Kung wala pa na-deliver, napot siya yung obligation na tarunong niya ang thing na iyang ibalik niya. The ownership of the thing sold is acquired by the buyer from the moment it is delivered to him or her in any of the ways specified in Articles 1497 to 1501, or in any other manner signifying an agreement that the possession is transferred from the seller to the buyer.
Okay? Ma-acquire na po buyer ang thing, ang ownership of that thing, kung ma-deliver na sa kuha. In accordance to the law. Right? Now, delivery, so, balik ta. Bago ka mag-discuss about delivery, napoy na hinitabo sa kuha class. Shopee, nag-order ko, bago lang. New Year na New Year. Regalo na ko sa akong mother. Ibalitan ako akong mother of Shurak. Okay? Ang cost sa Shurak, parang bamboo, ang Shurak, it costs around 2,500 pesos. It's a big amount. Big amount na lang sa 1.5 ba? No? So, pag nabot na ko class, pag open na ko class, nag-open ito, bibigyan pa na ko together with my parents ang box. Damage. Walay bubble wrap. Walay bubble wrap. Okay? So, ang obligations, bigamit na ko ako ang law. Akong ginessage ang seller. Okay? Ang imong ibaligya kay damage item. Sira kayo last. Sira din kayo. No? Walay bubble wrap. No? So, kung isa sila ka, pag sa Davao, from Bulacan, sira siya. Okay? So, i-cancel na ako and I asked, rescind na ako ang contract of sale and I asked for a refund. Okay? So, nag-offer ko siya, nag-offer siya, bayaran na lang ako ng 500 pesos, then 600 pesos, ana. But no, I want a full refund. Because I know my rights class. And the thing to, ang obligation sa seller is given from the factory going to the buyer sa delivery. Kailangan ko ng obligation. So, klaro ka, you work for that. Madami ang item during delivery. Right? So, ano sa nagpapalito? Sa Shopee, nag-message, nag-deliver ko sa BPI. Idamit ako ng law. Okay? Ang pangit sa Shopee is that wala kayo mastorya ng customer service na tao. Puro siya yung AI very class na automatic ang reply. Okay. Okay, naano na naman siya. Nag-ask na ko refund, nag-receive na ko, cancel na ko ang sale, and I ask for a refund. Kabalo ko asa ko na-stress. Na-stress ko sa pagbalik sa item. Kasi as a buyer na naka-receive o damage sa item, natin tayo obligation to return the item. Okay? Pero natin feature ang Shopee Plus na pwede mo ipa-pick up ang damage na item or i-drop off mo sa JNP. The problem is, marumaro ang JNP Plus. Kaya free ang shipping pag ipabalik mo ang item na damage dito sa seller. No, dili nila dawaton ang item. So, dili nila dawaton ang item. So, nanawag pa ko tuluka branches sa JNP ang ako ang ginawagan class. Natayin ko dito sa buhitan ng manager na dili na pa dyan connected sa JNP. Kaya pa dyan siya connection sa mga staff. Nag-resign siya sa JNP and I asked for a favor. Please, ikabila, tulungan ka branches ang kanilang ginawa. Nagpagawin ang item. No? So, dito ka stress sa drop off sa item. No? So, karoon na ako ang assignment, I will write a reklamo, no? Sa JNP, sa customer service, because gina-reduce nila ang acceptance sa mga damage na item through drop-off. So, kung class, for example, nag-order mo sa Shopee, yan namin damage, ayaw mo lang yung drop-off. Pilihan na lang ninyo ang pick-up. I-pick up ang damaged item para sila din ang muadto sa inyo ha. Kung pag-dili nila ma-pick up, ila ang kasalanan nila. Ako nga ito, ipadalik na ang live sa Shopee. Ipadalik na ko ang live sa JNP. Na-stress na din ko. Okay? New Year na New Year. Anyway, karoon, na-drop off na ako ang item upon checking kanina because I'm giving the book kanina and also I'm checking the Shopee app. Nabalik na sa seller ang item. Now, I'm waiting for my refund. Okay? So, muna sa class ang importance kung alam mo yung law, alam mo yung rights mo, alam mo rin yung obligations mo. Okay? So, yun.
gibalik na ko ang item, and now I'm waiting for my refund. I'm check lang na ko kung banks, kung may pasok na bang money, unfortunately, wala ko. Okay? Go back to our lessons. Anyway, ang lesson po na na-learn ako is that ayaw din pagpalit ng mga dago na items sa Shopee. Kung gusto mong sura or anything na mga furniture, saka na lang yun sa actual na lang good class kayo. Tapos kaayo pa ang abot items damage na iwang ibalik. Costly kaayo, stressful. Okay? Gets or wala ka ka-gets? Naminaw? Okay, very good. Next, dili na ta. Delivery will be affected through actual or real delivery under Article 497. Yes, kalibuso. Sa mga kalibuso. Ano mo? Yes, kalibuso. 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 Okay na ka kalibuso, Mayor? Oh, tuloy kayo ito. Mayor. Matignan na ng gabay. Dagkaman mo nga ba? Mayor, hindi ka Mayor. Kalibuso. Bako ba na ito? Naba may nasabtan karong adlaw class or thumbs up lang mo. Kana daw kuan, kana di daw mutubang yun. Okay ha? So, going back pa sa obligations na kung muna sa obligations dito kung i-discuss kanina, capacity to buy or sell, karong obligations of the vendor. Okay? Again, ang obligation ang vendor na i-deliver ang item sa imuha na walay damage. Okay? Mauna ang obligation niya. So, kung gyapon sa vendor, kung na-damage ang item during delivery, especially, kung discover na ko, kung wala na nakabol na ang item class. So, kung kayo si attorney emission, okay, niinit akong ulo. So, kung i-away na ko ang Shopee, wala ko ng away, but wala kayo maaway sa Shopee kasi wala yung customer service na mag-entertain AI yung ka-istorya class. I swear to God. No? Isod ka ang makipag-istorya AI. Anyway. Delivery. Actual or real delivery. So, kabulad na mo, Ana, pag maabot yun sa inyong item, muna siya. Constructive delivery under Articles 49 to 51. Kung sa na siya. For example, ihatag mo ang susi, pero wala pa mo ang kotse. So, that's constructive delivery. Or wala, ihatag mo ang susi sa balay, pero wala pa nahuman ang lahat na lang nahuman sa balay. Pagbulo pa ng tipo ko. So, that's example of constructive delivery. Or, tudloin mo. That's tradition longgamano. Ang tawag na ng sa no. No? Itudloin mo. Kaya alam mo yung kamot. Longgamano. Long arm. So that's also an example of delivery. Delivery in any other manner should be defined that the possession of the thing is transferred to the lawyer under Articles 96 to 499. Constructive delivery is done through the following ways: execution of public instrument under paragraph 1. So for example, kuan mo, tawag ani, nagimo mo kasulatan na manimuha na ang yuta by this time or at this date, no? Then upon payment, so yan. Symbolical tradition or tradition symbolical under paragraph 2 of Article 498. So, mga tradisyon ng kamano, nagana siya ng mga klase-klase, no? Tradisyon bread manu, tradisyon pasipito, pasisoryo, na di na kailangan ko nag-discuss klase. Kaya mga oras na siya, kung ano, itulog mo. O, mana siya nga kuan, kaya siya nga
prutas anang mangga, buwan na tanan. So, kana siya, muna example sa constructive delivery. So, ano, bunga ang mga tulo, bunga ng tulo. Okay? Next. Very manual. Okay, so wayside delivery or wayside tradition under Article 1501. So, mga constructive delivery ba, na hindi ganyan actual. No? Kana siya, murag na ay mga symbols or mga tawag ani or by paper ang pag-deliver kanang kita na enjoy ang property. Okay, constructive pa lang. Madulong pa lang siya sa inyo pero considered delivered na siya. Okay? Next, delivery of the things sold. According to Article 497, the things sold shall be understood as delivered when it is placed in the control and possession of the buyer. So, what is the definition sa actual delivery? Pag daan na yun sa imuha ang item, na-enjoy na yun imuha ang item, na yun sa imuha ang motor, na yun sa imuha ang laptop, na yun sa imuha ang cellphone, okay? So that is the definition of actual physical delivery or transfer sa item, okay? But, no? On the way pa lang siya, pero considered as sa'yo na considered as ikaw ang una because you already paid for it, no? You already paid for it. So that is considered as constructive delivery. Constructive delivery. Ang actual is, nagunita na ganun mo. Constructive is, wala mo nagulitan, pero ikaw na considered owner. Kasi on the way pa lang siya. On the way pa lang. Okay? A practitioner is one which is acknowledged with the person who executed the same before the notary public or any of the shall authorized service. Wala ang people. When we talk about public instrument, munang mga notaryado ng mga dokumentos class. Okay? So, notaryado ng mga dokumento at sa private lawyer para magpanotaryo. So, public instrument. Article 498 provides that if the sale is made through a public instrument, its execution is equivalent to the delivery of the thing, which is the object of the contract. If from the said public instrument, the contract does not appear and cannot clearly be determined. So, yun sa Article 498 class, if ang pagbaligya daw is ginahangin through a public instrument, ibig sabihin, ginawaliwan ang inyong kasulatan, in execution, ang inyong paghimo o kasulatan o ang inyong pagnotaryo is equivalent na siya sa delivery of the bill. It is as if deliver na sa inyo ang item which is or the object sa kontrata. Okay? Article 498 provides that the execution of a public instrument shall be equivalent to delivery. Such is only a prima facie presumption of delivery. Nalang siya yung presumption sa batas. Okay? Presumption, not conclusive. Presumption na, and which therefore can be rebutted by evidence to the contrary. Presumption lang sa batas na nag-deliver na ang thing sa imuha because nag-execute ka o public instrument. Ibig sabihin, nagpanotaryo mo sa kasulatan. So again, if napanotaryohan ang kasulatan, it is as if nag-deliver na ang item sa imuha. Mauna ang presumption sa batas. Presumption lang. Pwede siya ma-rebut. Okay? Next. Article 1499, the delivery of movable property may likewise be made by mere consent or agreement of the contracting parties. If the thing sold cannot be transferred to the possession of the buyer at the time of the sale, or if the buyer is already in possession of the property for other reason. So, ang pag-deliver daw sa movable property, like, for example, nag-alibya ka ang motor, ang pag-deliver sa motor, pwede mo na siya ma-agreean through consent. So, kami si Gera, nagsulod yung duha, nagsulod yung agreement, na i-deliver na ang motor. Okay? So, if the thing sold cannot be transferred to the possession of the buyer at the time of the sale, if the buyer is already in possession of the property for any other reason. Okay? So, pwede lang by consent ang pag-deliver mo sa property or sa property. Next.
Ako lang, it's already 5:47. Ako lang i-generate ang attendance. Tanawin na ito kung ilang mo kami minutes nag-stay sa akong class. Hindi na ha? Okay. Wait na, wait na, wait. Wait lang, class. Wait lang, class ha. With attendance tracker. Loading with attendance tracker. Okay, hayop na kayo tapos dili na pa message ako aplas ha. Sign in. Sign in sa class. Wait lang ha. Fetching your message. Hi, you are not attending any meetings. Wait lang.